Welcome po mga kakuya. Good morning po sa ating lahat po mga kakuya. Ako lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So may topic po natin mga kakuya ngayon sa araw na ito. No, ang ayon sa mga minister ni Manalo, no, hindi na pwede tawaging ama ang mga pari ayon po daw sa Matthew 23 verse 9. Pero ang kanilang mga ministro panay tawag ng father. Panoorin po natin po mga kakuya. Agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Abe. Medyo natawagan po ako ng pansin doon sa Attorney Mars. Attorney Marwil, yung kasama nung paring si lang Father Abe. Pero ang tawag niya, Attorney Mars. Baka yun ang palaya del Opo, Mars. Will. O ang tawagan Mars. Father Abe, Mga kuya, kunin ko Jonathan TV Mix Vlogs, nagbabalik po mga kakuya. So ayon po sa kanila talaga, bawal talaga daw tawagin father ang mga pari daw ayon sa Matthew 23 verse 9. Tila pinagbawal nga ang pagtawag na father o ama o father sa sinumang tao sa lupa dahil malinaw na sinasabi ni Jesus. At huwag ninyong tawaging ama ang sinuman sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang siyang nasa langit. Matthew 23 verse 9 po mga kakuya. So yan po ang kanilang conclusion po mga kuya na talagang literal ang kanilang pagkaunawa dito mga kakuya, pero hindi nila inalam po mga kakuya kung ano pa ang konteksto po niyo mga kakuya, no? So gayon pa man karamihan sa mga Kristiyanong tradisyon lalo na sa simbahang Katoliko ay nagpaliwanag na ang talatang ito ay hindi dapat unawain sa makitid o literal na paraan. Ang konteksto ng talata ay tungkol sa pagtutuwid ni Jesus sa maling asal ng mga eskriba at pariseo na naghahangad ng posisyon at kapangyarihan sa pamagitan ng kanilang pamumuno sa relihiyon. Yan po ang konteksto po mga kuya, no? Kung suriin talaga ang buong katuruan ng Biblia ay may mga pagkakataon na ginagamit din ang salitang ama sa ibang spiritual na konteksto po mga kuya. No, ayon po dito mababasa natin sa tinawag ni Apostol San Pablo ang kanyang sarili niyang ama. Take note po mga kuya, si San Pablo tinawag ang kanyang sarili bilang ama, no? So sa pananampalataya kay Timothy 1 Corinto 4 verse 15, ito po ang ating mababasa. Balita Biblia po mga kuya. Sapagkat kahit na mayroon kayong 10,000 tagapagturo tungkol kay Kristo, wala kayong maraming ama. Ako ang naging ama ninyo sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, sa talatang ito ay pinakita ni Apostol San Pablo na itinuturing niya ang sariling bilang isang espiritual na ama sa mga taga-Korinto dahil siya ang nangunguna sa kanila sa pananampalataya kay Kristo sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ipinakita nito na ang paggamit ng salitang ama sa espiritual na konteksto ay may batayan sa Biblia. Kaya't sa tradisyon ng simbahan, ang pagtawag ng mga pari bilang father ay tinuturing na naayon sa espiritual na pagkaama sa ipinakita ni San Pablo sa mga mananampalataya. So sa makatuwid, ang Matthew 23 verse 9, 1 Corinto 4 verse 15 ay hindi salungat sa isa't isa. Kung unawain sa tamang konteksto, ang Matthew 23 verse 9 ay babala laban sa maling pag-aangkin ng espiritual na kapangyarihan, habang ang 1 Corinto 4 verse 15 ay pagkakilala sa papel ng isang espiritual na ama na gumagabay sa mga mananampalataya. Dagdagan pa natin dito sa Sikan Hari 2 verse 12 po mga kuya. Ito po ang ating mababasa. Nakita ito ni Eliseo at siya ay sumigaw, ama ko, ang mga karwahi at mga ngabayo ng Israel. Pagkatapos ay hindi na niya ito nakita. Pinunit niya ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan. Sa talatang ito ay tinatawag na Eliseo na ama ko si Propeta Elias habang inaakyat siya sa langit ng isang ipo-ipo. Ang paggamit ng salitang ama dito ay nagpapakita na pagkakilala sa espiritual na pag-agma ni Elias kay Eliseo bilang isang guro ay gabay spiritual na leader. So therefore po mga kuya, biblical talaga, no? Sa Sikan Hari 2 verse 12 po mga kuya, no? Litra por litra ang ating nababasa po mga kuya. Ito ay sumuporta sa idea na ang pagtawag ng ama sa isang spiritual na tagapagturo ay may batayan sa kasulatan. Sa parehong paraan na tinatawag ni Eliseo na ama si Elias, ang pagtawag ng father sa mga pari sa simbahang Katoliko ay tinuturing na simbolo ng spiritual na gabay at pagiging tagapangalaga sa pananampalataya, hindi isang pagsalungat sa Matthew 23 verse 9 po mga kakuya, no? So si Moises sa si Abraham tinawag din po mga kakuya bilang ama sa ating pananampalataya po mga kabilang ama o leader ng ating pananampalataya, spiritual leader. Tama ka, tawag din sa Biblia, no, si Abraham bilang ama sa Juan 8 verse 39. Ito ang ating mababasa.
Sumagot sila sa kanya, si Abraham ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y tunay nga na anak ni Abraham, gagawin ninyo ang ginagawa ni Abraham. So dito sa dagdagan pa natin dito sa Roma 4 verse 16. Kaya nga ang pangako ay sa pamagitan ng mananampalataya upang ito'y maging ayon sa kagandahang loob ng Diyos at maging tiyak na lahat ng lahi ni Abraham ay hindi lamang sa mga nasa ilalim ng kautusan, kundi pati sa mga sumasampalataya tulad ni Abraham na siyang ama nating lahat. Si Abraham kinikilala bilang ama sa pananampalataya dahil siya ang pinagmulan ng tipan ng Diyos at halimbawa ng pananampalataya sa kasaysayan ng kaligtasan. Dagdagan pa natin dito sa kung literal talaga po mga kakuya ang ating unawain ayon po sa mga INC, no, paulit-ulit din sila nga ay tumatawag na ama, no po mga kakuya, no, sa kanila, sa ating father, no, sa ating mga pari na talaga hindi natin maintindihan kung ano talagang aral nila, bawal ba o pwede tumawag na father sapagkat yung kanilang ministro pa na itawag na father sa ating mga kaparian. Kaya mag-isip-isip na kayo po mga kakuya kapag ganito mga aral na talaga paiba-iba po mga kakuya, walang panindigan, no. So talaga dito natin malalaman na talagang kanilang aral ay talagang baluktot po mga kakuya. So kung unawain talaga po natin mga kakuya ang Matthew 23 verse 9, no mga kakuya, ito ay patungkol sa mga eskriba na nag-aangkin, na naghahangad ng kapangyarihan bilang relihiyoso po mga kakuya, no? So ito yung hindi nagustuhan ni Kristo, ito ay pagtutuwid ni Kristo sa mga eskriba ng mga Parisiyo. So kung itutuloy natin mga kakuya sa Matthew 23 verse 9 hanggang 10 po mga kakuya, ito po ang ating mababasa. Sa English translation po mga kakuya, no, sa Diglot Bible po mga kuya, and you must not call anyone here on earth father, because you have only the one Father in heaven. Kung idretso natin tiknot sa 10 po mga kuya, nor should you be called leader, because your one and only leader is the Messiah. So hindi daw talaga pwede tawagin din leader po mga kakuya. So kung sagutin natin ang kanilang mga pasugo po mga kakuya sa pasugo September 1997 by Marie F. Ruiz, Faiths 15. Ito po ang ating mababasa po mga kakuya. Considering the phenomenal growth and success of the Iglesia ni Cristo under this new leader, Brother Iranyo. So therefore po mga kakuya, ang kanilang pasugo nagsabi ng leader. So ayon sa nabasa natin sa Matthew 23 verse 9 hanggang 10 na talagang pati leader bawal nga doon po mga kakuya kung talagang iliteral natin ang pagkaunawa. So talaga mga kakuya, dito natin napatunayan ang kanilang mga aral at talagang katang isip lang at hindi nakakaunawa ang kanilang mga ministro sa tunay na konteksto ng talata. Kaya nga delikado talaga pag nakibasa lang tayo at hindi tayo nagtatanong sa may-ari ng Biblia, ay talaga magkawindang-windang talaga ang ating aral. Kaya kailangan natin pasagutin kung sino ba talaga o anong tama ang konteksto ayon sa Matthew 23 verse 9 hanggang 10 po mga kuya, na talagang ito ay kung self-interpret mo ito, talagang yan talaga po mga kuya magkawindang-windang ayon po sa kanilang pasugo na talagang ang kanilang mga leader ay tinatawag, ang kanilang mga tagapamahala ay tinatawag ng leader. So ayon sa ating nabasa kasama ang leader, hindi lang father. Kung sa unawa lang talaga natin na literal ang ating pagkaunawa. Kaya dito natin nalalaman po mga kuya na talaga mali-mali ang kanilang aral. Kaya magsuri, mag-aral po tayo mga kuya para hindi tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao po mga kuya. So nawa, pagpalain nawa tayo na makapangyarihang Diyos ang ala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless at ingat po tayo palagi.